Magandang araw po mga kaibigan. Papapatuloy ko yung pagtuturo ba na ang ating Panginoon po, ating Panginoong Hesus ay siyang pinakamataas ang otoridad po mga kaibigan. At hindi pwede paghiwalayin si Jesus Christ at ang Bible. Ulitin ko po, hindi pwede paghiwalayin ang ating Panginoong Hesus at ang Biblia. Pero sinasabi dito sa Book of John chapter 8 sa verse 32. Sabi ng ating Panginoon mismo sa Old King James Version, "And ye shall know the truth, and the truth shall set you free." At sabi niya mismo, sabi din niya doon sa chapter 14 dito sa Book of John chapter 14 verse 6, sabi niya, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Nagtuturo po ang banal na kasulatan na si Jesus Christ, siya lang ang tagapagligtas at siyang katotohanan. Siya ay Diyos at siya ang ating Panginoon. Tuturong banal na kasulatan ng Bible, si Jesus Christ ay tagapaglikha at siyang nabayubay sa krus, namatay at nilibing, nabuhay muli para sa ating kaligtasan po mga kaibigan, para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ikinaklaro ko po ang nais lang ng mga tao kaligtasan sa financial problem, kaligtasan sa COVID. Ang Panginoon po ang tinutukoy po dito, kaligtasan ng ating kaluluwa, dahil ang ating kaluluwa po ay walang katapusan. Itong ating physical body ay matatapos po ito. Sabi nga ng Bible ay maiksi lang ang ating buhay, pero ang ating kaluluwa ay walang katapusan. At pinakamahalaga ang ating kaluluwa. Sabi ng Bible, mas mahalaga pa sa sanglibutan. Tungkol sa pagiging tagapagligtas, pagiging iisa lang na tagapagligtas ng ating Panginoon. Sabi mismo ng ginamit ng Diyos na kung saan siya ay nagkatawang tao, sabi mismo Saint Mary sa Book of Luke chapter 1 verses 46 and 47. Sabi po niya dito, "And Mary said, My soul doth magnify the Lord." Sa verse 47 sabi niya, "And my spirit hath rejoiced in God my Savior." Alam ni Mary, simple man, may revelation sa kanya ang Panginoon na itong si Kristo Jesus, siya ang tagapagligtas. So, ito mismo, si Mary mismo, Saint Mary mismo, kailangan niya ang tagapagligtas. Siya, si Mary, hindi po tagapagligtas. Magalit man kayo sa akin na mga makakakinig nito, basta ako nagsasalita ko ng katotohanan. Si Kristo Jesus lang po ang tagapagligtas, siya lang po ang perfecto. Ang nakakalungkot, mayroong gumawa ng doktrina na si Mary ay sinless. Wala pong sinasabi ang lahat po na tao ay nagkasala. Yan ang sinasabi sa Book of Romans chapter 3 verse 10 and verse 23. Sa Book of Romans chapter 3 verse 10, tumutukoy yan sa mga ordinaryong tao. Hindi kasali si Jesus Christ.
Sabi doon, as it is written, there is none righteous, no, not one. Sa verse 23, sabi doon, for all have sinned and come short of the glory of God. We fall short of the glory of God. Lahat na ordinaryong tao. Si Jesus Christ lang po ang sinless. Sa buong Biblia po mga kaibigan, from Old Testament, from Genesis to Revelation, lahat na tao, na ordinaryong tao, maliban kay Jesus Christ, ay makasalanan. Mayroon tayong original, mayroon na tayong naka-built-in na kasalanan. Ay meron akong binidyo noon na at binasa ko yung mga talata na ang mga ordinaryong tao, kasi si David, sabi niya, sa pupunan niya ay mayroon na siyang kasalanan dahil siyempre galing tayo kay Adam at Eve. So ang ordinaryong tao, lahat na tao maliban kay Jesus Christ, si Jesus Christ ay Diyos siya at tao. Maliban kay Jesus Christ, ang lahat po ay mayroong kasalanan. Kaya nga sabi ni St. Mary mismo, siya mismo sasalita dito po ang Bible, ito pang final authority ng mga true Christians. And Mary said, my soul doth magnify the Lord. Sabi niya, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. Tumutukoy pa yan kay Jesus Christ. Si St. Mary po ay nangangailangan kay Jesus Christ na kanyang Savior. At uulitin ko po, hindi po siya, si Jesus Christ, hindi po siya similya ng tao. Pinorma lang po siya dun sa tiyan ni St. Mary. Hindi po siya similya ng tao. Kaya nga, maraming verses nagsasabi ng ating Panginoong Hesus ay wala siyang kasalanan. Perfecto pong ating Panginoon. Dahil ang perfecto lang ang makakapagligtas talaga. Perfecto, precious ang kanyang blood, naghugas ng mga kasalanan ng mga taong nagsisi at tumanggap kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas. So ulitin ko po mga kaibigan, napakataas ang otoridad ng ating Panginoon. Sabi ng God the Father ay nandoon na nabigkas ko na noong una kong video, na sabi ng God the Father, this is my beloved Son in whom I am well pleased, hear Him. Sabi ng God the Father, tinutukoy Jesus Christ, sasabihin niya mga tao na si Kristo Jesus ang kanyang bugtungan anak, pakinggan siya, usundin siya. Ang God the Father nga, recognize niya ang pinakamataas na otoridad ng ating Panginoon. Pinakamataas na otoridad, recognize ng God the Father ang pinakamataas na otoridad ng ating Panginoong Hesus. At ito po, ulitin ko, si St. Mary dito sa Book of John chapter 2. Siyempre magagalit ang iba sa akin dahil walang alam-alam sa Bible. Tinuruan lang talaga ng mga maling turo. Dito sa John chapter 2, sa verse 5, binasa ko nitong una, ulitin ko lang po. sabi ni St. Mary sa mga tao, His mother said unto the servants, whatsoever he said unto you, do it. Ito sa Old King James Version, whatsoever he said unto you, do it. Ibig sabihin mga kaibigan, na i-recognize ni St. Mary ang pinakamataas na otoridad ng ating Panginoon. Pinangangaral niya o itinuturo niya ng ating Panginoong Hesus ay mataas ang otoridad, at kung anong sabihin ng ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus ang sundin. Iyon ang pawang katotohanan mga kaibigan.
At para naman sa mga hindi na naniniwala na si Kristo ay Diyos, babasahin ko po ito. Ang daming talata na nagsasabi ng ating Panginoong Hesus po ay totoong Diyos. Ang God the Father mismo dito sa Book of Hebrews chapter 1. Book of Hebrews chapter 1 sa verse 8. Sabi dito sa Book of Hebrews chapter 1 verse 8. But unto the Son, notice, lahat ng Bible, lahat ng Bible version na tumutukoy kay Kristo Jesus, capital is. But unto the Son, he said, Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of righteousness, the scepter of thy kingdom. Ang God the Father tumutukoy kay Kristo Jesus, nagsasabi na unto the Son, he said, Thy throne, O God. Sabi ng God the Father. At sa Titus chapter 2 verse 13, para sa mga taong hindi naniniwala Diyos si Kristo, paano nyo ito twist, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ang Bible pong pinapagsalita natin, hindi tayo gumagawa hindi tayo nag-inject ng ating sariling idea. Pinapagsalita lang po natin. Hinahayaan natin na magturo sa atin ang Bible. Hindi natin pinapasunod ang Bible sa atin. Exegesis pong ating interpretation. Hindi eisegesis. Hindi po allegorical. Gumagawa-gawa ng sariling interpretasyon, kaya nga mali-mali. Kaya nga hindi kakasiguro, hindi kakatiyak ng langit dahil maling-mali ang turo nitong ibang mga false teachers. Ulit ko po mga kaibigan, mataas o napakamataas ang otoridad ng ating Panginoon. Kaya nga po yung totoong nakakilala kay Kristo Jesus, yung totoong tumanggap sa Kanya sa puso, at yung mga totoong nagsisi ng kasalanan, walang religion. Natin religion. Walang religion na makakaligtas ng tao. Hindi kasali dito ang religion, mga kaibigan. Hindi religion ang nag-uusapan dito. Hindi religion ang tinuturo ng ating Panginoon. Walang relihiyon ang tinuturo ng ating Panginoon. Tinuro niya na siyang katotohanan, siyang daan, at siyang buhay. Binanggit ko na kanina po. Ulitin ko po, napakataas ang otoridad ng ating Panginoon. At ang Panginoong Hesus, hindi pwede paghiwalayin ng kanyang salita. Hindi pwede paghiwalayin si Kristo Jesus at ng Biblia. Ang ibang gumagawa-gawa, mayroong sariling mga doktrina dahil hindi talaga pure ang Bible ang kanilang binabasihan, ang kanilang teaching. Mayroong mga dagdag. Kaya nga, kundi lang nakakasiguro ng langit. Kundi lang nakakatiyak. Basta mga relihiyon ang sinasandigan, relihiyon ang ina-advertise, talaga wala pong katiyakan, mga kaibigan. Kasi ang Bible po, nagtuturo ng perfecto na si Kristo Jesus lang po ang tagapagligtas, siyang pinakamataas ang otoridad. Ulitin ko po, nagsabi ang God the Father na Diyos si Kristo Jesus. Nagsabi si Saint Mary na kung ang sundin ni Kristo Jesus, yun ang pakinggan, yun ang sundin, mga kaibigan. At ang Panginoon mismo, sabi niya doon sa chapter 28 ng Matthew, all power is given unto me, sabi niya. All power is given unto me in heaven and earth. So, nasa maling pagkilala talaga sa Panginoong Hesus. Kung bakit hindi nakakatiyak yung mga tao. Nasa maling pagkilala sa Panginoong Hesus, na nalilis yung mga tao na napupunta sa relihiyon, napupunta sa mga tradisyon,
At mayroong sinabi ang ating Panginoon tungkol sa mga tradisyon, na pinapawalang bali pinapawalang power. Ano yun? Sabi niya, pinapawalan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos dahil sa mga tradisyon, mga kasinungalingan. Kaya ang mga tao, dalawang makikita natin sa mga tao hindi nasa katotohanan, walang katiyakan at walang pagbabago ng buhay. Hindi ba iwan ang mga bisyo, hindi ba iwan ang mga kalukuhan, magsasamba, paglalabas sa sambahan, balik naman sa bisyo, balik naman sa mga panlibak, balik naman sa mga masasamang salita, balik naman sa mga hindi maka-Diyos na ugali. Dahil po, hindi po masisikreto yung mga taong nasa tama at mga taong hindi nasa tama. Hindi religion ang dapat natin ipangaral. Yung mga taong nakayakap sa religion, dapat sa Panginoon tayo nakasandig, si Kristo Jesus. Sabi ng Biblia sa Acts 4:12, there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ang aking tingin Panginoon Kristo lang po. Tungkol sa eternal life, ang daming sabi dyan sa Bible. Tungkol sa kaligtasan, si Kristo Jesus ang tinuturo. Ginigiit po ng Bible, ginigiit lagi ng Biblia mula sa Old Testament, sa mga prophecy sa Old Testament, si Kristo Jesus. Mga tao doon sa Old Testament, they were looking forward to becoming Savior. Na sa mga totoong Kristiyano, we are looking backward to what Jesus Christ have done on the cross of Calvary. Si Kristo Jesus po ang ginigiit ng Bible. Hindi po galing sa aming mga pastor ang turong ito, ang doktrinang ito. Galing po sa Biblia. Galing po sa Bible. Tinuturo. Ginigiit si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas. Sabi ng Romans chapter 6 sa verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan ang sabi ng Biblia. Sa John 3:16, maraming nakaka-memorize. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. At sabi mismo ng ating Panginoon John sa Book of John, chapter 10, yung mga tao ay magmamalaki kayo na wala kayong alam sa Bible. Ang doktrina nyo lang na ginawagawa ng tao ang iyong pagmamalaki. Ang Bible po ang basis ng pananampalataya ng mga tunay na totoong Kristiyano. Sabi dito ng ating Panginoon tungkol sa eternal life, and I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Siya mismo magsasalita dito ang ating Panginoon. And I gave them, dahil Diyos po siya. Ito para sa hindi naniniwala si Kristo Diyos, ay bahala kayo mga kaibigan. Ang Biblia, nagsasalita, si Kristo Diyos ay Diyos. Kung hindi siya Diyos, hindi siya makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, at doon sa Book of 1 John chapter 5, pagbilang ko ang ating Book of 1 John chapter 5 sa verse 11 to 13. Sabi dito, and this is the record that God hath given to us, eternal life. Kasi nakakatiyak, sabi diyan, ang Diyos nagbigay, hindi lang po siya tao. Dududahan niyo ba yung Panginoon nagbibigay ng buhay walang hanggan? Ang ating kaluluwa sasabi diyan. And this is the record that God hath given to us, eternal life, and this life is in His Son. Walang iba niya, si Kristo Jesus yan, His Son, Jesus Christ sa verse 12.
He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Kaya nga, hindi talaga nakakatiyak yung mga taong yumayak, nandyan lang sa religion, hindi talaga makakatiyak dahil ang religion po hindi nakakapagbigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang Biblia po, ang binabasa po natin, nagtuturo po ang Biblia. Dito sa verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kaya nga nakatagpo ang tumanggap kay Kristo Jesus, Son of God, mayroong eternal life ang kaluluwa. Pupunta sa Panginoon ang kaluluwa pag itong physical body ay mamatay. Dito lang po. Ulitin ko po mga kaibigan, mataas ang otoridad ng ating Panginoong Kristo. At ang Panginoong Jesus ay hindi pwede pahiwalayin ng Biblia. Dito lang po. Maraming salamat. God bless you all.